Kahapon nga itong mga nasa itaas at yung lababo lang yung nalinisan ko. And sabi ko naman sa inyo, i-upload ko agad-agad yung part 2 ng paglilinis ko dito. Kaya naman ito na, panoorin mo na. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. O diba, tinupad niya talaga yung sinabi niya na agad-agad may i-upload ang part 2. Dahil kung last year, ang hilig ko nga kayong pag-antayin. Pero ngayon, hindi na pwede. Sisikapin ko na talaga makapag-upload araw-araw. Kahit parang wala naman talagang kabuluhan tong pamumuhay ko. Wala, hindi. Anyways, back to this video. Simula nga na ilipat ko yung lamesa sa kabilang side, halos hindi na talaga namin yun magamit. Dahil kailangan pang i-adjust ng mga gamit para maiusog din yung lamesa. Kaya nga ito, ibabalik ko naman siya sa dati niyang pwesto. Kaya nga kung makikita nyo, pinag-iisipan ko talagang mabuti kung paano ka mapagkakasya yung gamit dito. Dahil alam nyo naman tong bahay namin, napaka-cute sila. Kaya nga ayan, naisip ko na itong maliit ko na metal rack, yung ilalagay ko nga dito. Dahil gusto ko talaga maluwag nga yung mapagpupwestuhan ng lamesa para nga magagamit namin araw-araw. Sa dami ko na rin kasi talagang gamit dito sa bahay, ang hassle ng kumain sa lapag. Okay na sana tong maliit na metal rack nga dito. Ang kaso, saan ko naman ilalagay yung malaki ko na ganyan? Kaya nga ang ending, ibabalik ko rin dito yung malaki kong metal rack. O diba, napakagulo niya. O ba, pag di pa talaga yan umokay, ipapalagay ko na muna sa inyo yung mga iba kong gamit. O diba, gusto niyo yun? Bali, wala naman ako masyadong binago sa pwesto nga ng mga gamit dito. Pero bago ko nga ipagbabalik yan, syempre pinagpupunasan ko na rin isa-isa. Dahil yan din naman talaga yung pinaka main goal, ang makapaglinis nga dito sa bahay. Nasa second floor kasi itong tinitirahan namin at isa pa, yung ibang mga pader nga dito sa bahay hindi pa naka-finish, kaya nga madali lang talaga magkaalikabok dito. At aaminin ko, last year kasi medyo tinabad ako sa paglilinis dahil nag-focus din ako sa ibang trabaho. Hindi naman kasi pwedeng linis lang ako ng linis tapos nga kami, oo. Syempre kailangan gumawa ng ibang paraan para makasurvive araw-araw. Oo, alam ko, magtatanong na naman kayo ng mga links ng gamit ko dito sa kusina. Kaya uunahan ko na kayo, karamihan nga ng gamit ko dito padala sa akin ng silent follower ko, kaya madalas talaga wala akong maibigay sa inyo. Oo, alam ko pwede ko naman kayong hanapan sa online ng mga kaparehas nga na ganyan, pero ang hirap naman kasi baka mamaya hindi ganyan yung dumating sa inyo. Eh di naaway nyo pa ako. Ala, hindi. O siya, next ko namang nilinisan itong ibabaw ng ref ko. And kahit hindi nyo tinatanong, alam nyo ba na simula nga dumating to sa akin, halos isang beses ko lang yata tong na-defrost. Sakto lang din kasi siyang magyelo. Tapos kahit number 1 lang, napakalamig niya, Nabi. O diba pag mag-isa lang sa bahay, lahat kayang buhatin. Pero kapag kaandyan yung asawa, lahat na lang hindi kaya. Ito ang lagayad ko ng mga grocery, tapos yung isa ko nga metal rack na maliit, dito ko balak ilagay sa may bandang TV. Tapos yung lamesa, syempre ibabalik ko na dito sa dati niyang pwesto. At dahil tapos naman na yung Christmas, papalitan ko na nga rin yan ng sapin. Alam ko kapag binalik ko nga yung lamesa sa pwesto na to, magmumukha masikip na naman tong bahay, pero okay na yan, be, kaysa naman hindi siya nagagamit araw-araw. Saka isa pa, parang mas bagay din talaga siya dyan sa pwesto na yan, kaya nga dyan na lang siya. Bali, ganyan nga yung magiging pwesto ng upo namin kapag kakakain. Dahil hindi na talaga yan pwedeng i-adjust at nandyan na nga sa tabi niya yung sofa. And yung luma ko naman na mantel dito sa lamesa, binigay ko na nga sa mama. Kaya nga itong luma ko na lang na kurtina yung gagamitin ko. Na hindi naman naging halata dahil matchy-matchy nga yan sila ng cover ng upuan. Naglagay lang din ako ng konting display dito sa lamesa. Tapos tinanggal ko na rin pala yung Santa hat dyan sa upuan, pero hindi ko na nga napakita. Pero ayan, ganyan na yung final look ng kusina ko. O diba, alam ko na pagod din kayo sa paglilinis ko na to, pero sobrang sulit naman ang pagkapagod niyan, lalo na kung ganito kaganda yung kinalabasan. Pero sana talaga abutin man lang yan ng isang linggong ganyang kalinis.